نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Lahat ng pagpupit sa salamat ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala at naway ang kapayapaan at kupalan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pamilya, mga tagasunod at mga kasamahan hanggang sa huling araw at pagbati ng kapayapaan ay sa mga ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, mga magulang, tunay nga na karapat dapat nating pasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyayang kanyang ipinagkaloob sa atin. At isa sa mga biyaya o napakalaking biyaya na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang biyaya ng gabay sa tunay na relihiyon. Ito ay walang iba kundi ang relihiyong Islam. Mga kapatid, mga magulang, ang relihiyong Islam ay hindi lamang katulad ng dinidefine ng ibang mga religion na kung saan sinasabi nila ito ay pang-relihiyon lang. Walang kinalaman sa financial aspect of life or emotional aspect of life or iba pang aspeto ng buhay. Ang Islam, mga kapatid, mga magulang, ay isang kompletong sistema ng pamumuhay. At ito ang pinagkaibahan ng Islam sa ibang religion. Ito ay din. Ito ang mga ideology na sinasabuhay ng tao sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang sa spiritual na aspeto ng kanyang buhay, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. At isa sa masasabi natin na marahil pinagtuunan ng Islam ng pansin sa isa sa mga aspeto ng buhay natin ay yung sinasabi nating financial aspect. At si Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pinahintulutan niya tayo na magkaroon ng kasunduan ng mga transaksyon sa pagitan natin upang magkaroon tayo ng pag-unlad. At sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. O kayong mga mananampalataya, o kayong mga naniniwala, tuparin ninyo ang inyong mga napagkasunduan. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakatotohanan, tunay nga na nagsikap na ipaliwanag sa atin ang mga dapat nating gawin o mga tamang pamamaraan pagdating sa pinansyal na aspeto ng ating buhay. Sinikap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipaliwanag sa atin kung ano ang mga halal sa haram, ano ang mga halal na pinagkakakitaan, at ano ang mga haram na pinagkakakitaan. Bakos, binigyan niya tayo ng guideline, isang general guideline na pwede nating sundan, na kung saan inuulat sa isang hadith na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumabas, siya ay namimili, pumunta siya sa isang palengke, mamimili siya, at mayroon siya nakitang nagtitinda ng prutas. Ang sabi doon ay dates. Sa ibabaw nito ay mga magagandang dates, subalit sa ilalim nito ay mga bulok na dates. At nalaman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin yun, nagtitinda lang yun, mandaraya. Nilalagay niya sa ibabaw ay maganda, yung pala sa ilalim pala noon ay mga bulok. So anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At ito yung naging basihan natin pagdating sa pagninegosyo. Isang napaka-major guideline natin. Ano yun? Man ghasyana falaysa minna. Kung sino man ang mandaya sa amin, siya ay hindi kabilang sa amin. Kanino kabilang? Sa mga Muslim. Ang pandaraya, mga kapatid, mga magulang, ay ipinagbabawal sa Islam. Isa ito sa simple guideline na marahil na masasabi nating malinaw upang malaman mo kung tama, haram ba o halal ang iyong pinagkukuhanan ng anak buhay. Kapag mayroong kasamang pandagaya, ito ay haram. Kapag wala, alhamdulillah, yan ay halal. Dahil ang asal ng muamalat, ang origin ng mga bagay na walang kinalaman sa religion ay halal. Maliban na lamang kung mayroong dalil, mayroong katibayan mula sa Quran at Sunnah na nagsasabing ito ay haram. At ito po ang isa sa mga major na sasabihin nating kawaid ng muamalat. Al-asl fil muamalat, al-ibaha. Ang origin ng mga muamalat, yung mga bagay na walang kinalaman sa religion ay jais, pwede. Ngayon, mga kapatid, mga magulang, pinaliwanag sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga bagay na kung saan masasabi natin yung mga pamamaraan na ito ng pagnanegosyo o paghahanap buhay ay mga ipinagbabawal. Ilan sa mga bagay na ito
na nabanggit ng ating khatib ay yung tinatawag na An-Najash. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Muslimu akhul Muslim, wala tanajashu, wala tababadu. O kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin nito, ang Muslim ay kapatid ng kanyang kapwa Muslim. At huwag kayong mag-tanajash at huwag kayong maggalitan o huwag kayong mag-inisan. Ibig sabihin ng najash, sinabi na ayon sa definition ng khatib, ito ay yung pagtitinda mo ng isang bagay o paglalagay mo ng presyo sa isang bagay na iyong paninda na hindi naman karapat-dapat. Hindi deserving. Halimbawa, ikaw ay nagtitinda ng, let's say, halimbawa, yung mga tinitinda nila dyan sa balat. Nagtitinda ka ng isang kolon. Ang pangalan nitong kolon na to ay Lacoste. Okay, Lacoste. Itong Lacoste na ito ay binili mo ng 25 real. 25 real. Ngayon, ibibenta mo siya sa kapatid mo. Sasabihin mo, ito ay original at ito ay 150 real. Pero discount 100 na lang para sa'yo dahil kapatid kita. Okay, so ito ay isa sa mga halimbawa ng sinasabi natin haram. Isa pa sa halimbawa ng haram na pagtitinda yung sinasabi nating barolina. Barolina. Isa sa mga sifa nito definition nito, ito yung halimbawa mayroong mga wholesaler. Halimbawa, lalo na ito yung mga probinsyano na meron silang mga dalang paninda na iluluwas sa lungsod. Ngayon, sasalubungin mo sila at sasabihin mo, akong bahala sa paninda ninyo. Hindi kayo nagkasundo. Sinabi mo lang gano'n. Magkano ang paninda nyo? Sabi niya, 25 isang kilo ang paninda namin. Pupunta ka doon sa isang mamimili, sasabihin mo, merong nagtitinda doon, nang hinahanap ninyo, ang kilo ay 50 isang kilo. Hindi kayo nagkasundo nung dealer na yon. Pero ikaw ay nagpresyo. Ibig sabihin, pinesyohan mo nang hindi mo pagmamayari yung bagay. So pagdating sa tijara o sa pagtitinda, mga kapatid mga magulang, isa sa mga kondisyon ng pagtitinda, kailangan bago ka magpresyo ng isang bagay, kailangan ito ay pag-aari mo. Tamamulmul. Pag-aari mo. Sa madaling salita, kapag ako ay umutang ng isang laptop kay brother, umutang ako ng laptop, hindi ko siya pwedeng ibenta. Bakit? Kasi hindi sa akin yun. Hindi ko pabayad. Ang halintulad din ninyo, katulad sa bayolina, hindi naman akin yung paninda na yun. Bakit ko pe-presyohan? Unless nagkasundo kami, nasasabihin ko sa kanya, hayaan mo ako magbenta, tutubo lang ako ng 5 piso. Papayag ka ba? Oo, sige, walang problema yan. So, yun yung isa sa mga definition ng bayolina. At yung pangatlo, ay yung tinatawag nating riba. At ito ang pinakasikat sa atin. At malamang talamak. At karamihan, ginagawa na itong style na pagtitinda na ito at hindi nila namamalayan. O marahil alam nila, subalit, kunyari hindi nila alam. Ito yung sinasabi natin sa term na Tagalog na 5-6. English pala yun, 5-6. Pero, okay. 5-6. Patubuan. Patubuan sa mga kapatid, mga magulang, isa ito sa mga bagay na kamuhi-muhi sa Islam. Hinaram ni Allah subhanahu wa ta'ala because walang kahit isang masamang gawain na pinangakuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala na gagawin niya maliban dito. Itong riba na ito, 5-6. Bakit? Kasi sa atin sa Islam, isa sa mga wisdom, makasilusyon, ng pagpapautang ay upang matulungan mo yung kapatid mong nangangailangan. Ang 5-6 alam natin, na kapag ikaw ay umutang sa 5-6, ang intensyon ng tao hindi para ikaw ay tulungan. Para siya ay umita, para malugmok ka sa pagkakabahong, lalo kang mababahong. At mapapansin niyo lahat ng mga na-involve sa 5-6, mabilis mawala ang pera. Kahit siya yung umutang o siya yung nagpautang. Sabi nga ni Chef, al-ibra bil barakah, laysa bil kathra. Ang pinagbabasihan dito yung blessing ng bagay, hindi yung dami. Kahit gaano kadami yan, kung wala yung blessing, mabilis siyang mawawala sa iyo. At mapapansin niyo yan sa lahat ng bagay na mapaninda ninyo o kahit anong transaksyon na mayroong pumasok na haram. Kapag mayroong haram dyan, anong nangyayari? Ito ay mabilis nawawala sa inyo. Subalit karamihan sa atin, marahil yung iba, tinatago lang nila, meron andito pa rin, kasali pa rin sila dito. Umuutang sila or sila ang nagpapautang. Bakit? Kasi easy money. Easy money. Na iniisip nila, hindi ito mawawala. Lalo silang madadagdagan.
tandaan natin mga kapatid, mga kulang, ang kayamanan lagi yung nasa kamay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nanaisin niyang mawala sa'yo, mawawala yan sa'yo. Halimbawa nito ay yung kwento ni Qarun. Qarun. Isa itong mayaman na tao sa panahon ni Musa. Ha? Firaun. So ang sabi dito, sabi nga sa aya, ala inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ang kanyang mga susi, sa dami ng mga susi ng kanyang baul. Pinag-uusapan natin dito, susi ng kanyang baul, baul ng kanyang kayamanan. Yung nagdadala ng mga susi ng kanyang baul ay mga tao na malalakas. Binubuhat nila. Ibig sabihin, yung baul, maraming susi. Yung mga susi nyo, nakabaul. Sa sobrang dami ng kanyang kayamanan. At siya ay nagmalaki. Sabi niya, ito ay nakamtan ko sa pamamagitan ng aking katalinuhan, aking kagalingan. So ano nangyari? Nilamon siya ng lupa. So wala tayong kakayahan, karapatang magsabing lahat ng bagay ay nakuha ko sa pagsisikap ko. At bilang isang guideline, kung sino man ang gusto magpahiram, sabi nga ng mga chef, Imma, tukawid. Wala. Magpapautang ka o hindi ka magpapautang. Ganun lang. Kapag oras na ikaw ay gusto mong makinabang sa pinagpapautangan mo, hindi na yan dahin na halal. Hindi na yan pagpapautang na halal. Ang makakonsider siya sa atin, bakit tayo nagpapautang? Para matulungan natin yung kapatid natin. At ito ang dahilan kung bakit ito pinagpabawal sa atin, ito 5-6 na ito. Kasi ayaw nating mabawal sa utang yung ating kapatid. Kapag alam mo na ang pagpapautang mo sa kanya, lalo magpapautang sa kanya, huwag ka na lang magpautang. Mas maganda huwag ka na lang magpautang. Papautang ka, kusang loob. Alang-alang kayo sa mga namatala upang matulungan mo yung kapatid mo. O hindi ka magpapautang. Yun lang ang choice mo. Ganun sa atin sa Islam. At ang huli, sabi ng Sheikh, ang dahilan kung bakit niya ito nabanggit ay para ito sa mga kapatid natin na pinagsasamantalahan ang season ng Hajj. At tinukoy niya kanina yung mga hamla. Yung mga hamla na kung saan tinatasan nila yung presyo ng pagbabayad sa mga gustong mag-Hajj. At ito ay nakakalungkot. Imbis na makatulong ka sa pag-Hajj ng tao, lalong tataasan, lalong mahihirapan yung kapatid mo. Okay sana kung hindi mo ka hindi, kapatid mo yan, kapatid mo sa Islam, kahit ano pang lahi niya. Kung ikaw ay meron kang bisita, kailangan mo tratuhin yung bisita ng king. Kung may bumisita sa'yo, siya ay bisita ng hari, tatratuhin mo siya napakaganda. Paano pa yung bisita ni Allah subhanahu wa ta'ala? Mas karapat dapat na tratuhin mo sila ng mas maganda at huwag mo silang pagsamantala. At hindi lang tinutukoy dito yung mga tao na nasa hamla. Pati na rin lahat ng klase ng tao na nagnanais magkaroon ng business Hajj. Sa madaling salita, kung sakaling mayroong gustong magbenta ng load, huwag nyo naman sana ibenta yung 10 real na 20 real. Mayroong mga ganyan tao. May ganyan tao. Dinodoble nila yung presyo. Yung kanyang presyo ay hindi deserving. At napakarami dito sa lugar na ito, lalo-lalo na pag-Hajj. Nakikita ninyo, sasabihin nyo, paano yun, Ustad, bakit yung mga driver to, sinisingil kami, 50, 100, ganyan. Huwag nyo nang gayahin. Ang importante, halal. Ang pinagkukuhanan natin ng hanap buhay. Pag halal ang pinagkukuhanan ninyo, kahit gaano kaunti yan, mas marami ang blessing yan, mas dadami yan, inshallah. Pero kahit gaano kadami yan, kapag pinagmulan yan, halal, drugs, illegal, pagnanakaw, pandaraya, ito ay walang blessing. Kaya walang baraka. At ang papupuntahan nito ay pagkalugi. Hindi lang dito sa mundo, pati sa kabilang buhay. At isa ito sa mga nakakapigil sa pagsagot ng ating mga dua. Itong paggawa ng haram. Isang tao, humihiling siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagmamakaawa na kayo pa ang kanyang ulo. Pero ang kanyang gamit ay haram. Ang kanyang kinakain ay haram. Ang kanyang chinelas ay haram. Paano siya sasagutin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ay isang hadith. So napakaliwanag. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinilit niya na siya ay nagsikap na ipaliwanag sa atin ang bawat aspeto ng muamala, lalong-lalo na sa tijara. Itong paghahanap buhay. Tulangan natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano siya naghanap buhay. Siya po ay isa ding tajir, isa din siyang nagninegosyo. Siya ay da'i, siya ay mujahid, siya ay muallim, at siya din ay tajir. Siya ay isang napakagandang ehemplo natin. Kaya sa mga kapatid kong mga businessman na gusto mong business, mag-ingat po tayo. Dahil sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tujar yawm al-qiyamah humul fujjar. Ang mga businessman
sa araw ng paghukom ay mga fujjar, yung mga masasamang tao. Bakit? Kasi karamihan sa mga businessman, dahil gusto nilang kumita ng pera, kahit ano na lang ang gagawin nila. Mandaraya sila. At mapapansin natin dito, bibigyan ko halimbawa, bago ko tapusin ito, yung mahilig tayong sumumpa. Wallahi, sagad-sagad na talaga. Yung pala, 50 yung tubo mo. Ha? Wallahi, tabla. Ito kayo pala niyang tabla, itong Kahoy. Oo, kahoy. Yung mga ganyang style. So bakit sinabi na Fujjar? Kasi karamihan sa kanila mandaman. At ingatan natin na makabayang tayo sa kanila at sana inshallah mayroon tayong natutunang kabutihan ng halas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.